Hi guys! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Dalawang topic po tayo. Ang pag-uusapan po natin, magkaugnay naman to, no? Balitang balita. Yung mga Crocs nagsisi-atrasa na daw sa impeachment ni VP Sara. Aba, matindi po ito. Gaano katotoo ito? At yung ikalawa, Iglesia ni Cristo, INC, may babala sa mga congressmen na ang mga boboto ng yes sa impeachment ni VP Sara ay iba blacklisted sa eleksyon. Talagang mainit ito. Matindi po itong balitang ito. At malalaman natin yan kapag nagbotohan na bukas. Bukas po, no? Pero yung babala ng INC, malalaman natin yan sa eleksyon. Pero itong balita na ito, nag-aatrasa na daw, malalaan bukas. Dahil ang alam natin, magbobotohan na po sa plenary bukas dyan sa impeachment ni VP Sara. Dahil ito po yung balita ng Politico News. Ayan, nagsiatrasa na sa impeachment ni VP Sara. Question mark. Ayon umano sa scooper ng Politico News, may mga mambabatas na umano'y nagpapabura ng kanilang pangalan sa listahan ng mga may akda sa resolusyon. Sa resolusyon. Ayan yung sinasabi ko nakaraan, no? Yung pahayag ni Kong Pulong na yung stop. Ito yung gumawa ng resolusyon at gumagapang sa mga congressman, mga nagpapapirma kung sila ay i-impeach ba nila si VP Sara, kasi ang botohan po dyan, yes or no lang. Ganon din po sa Senado ang magiging botohan dyan, yes or no. Yes to impeach VP Sara or no. Meron pa pala isa, abstain, no? Yung ayaw mong bumoto. So, yun pala yung isa. So, karaniwan, yes or no po. So, hindi bababa sa 100 mambabatas ang humiling na alisin ang kanilang pangalan bilang mga may akda ng resolusyon dahil sa pangambang backlash. At ito po yung mga co-author na sinasabi, no? At kapag ikaw ay member ng isang partido, nagmi-meeting po yan lahat ng miyembro. Kagaya po nung kila Puno at sabi ni Puno na titingin sila sa ebidensya diyan sa House Justice Committee. At nakita naman natin yung mga pinresenta nilang ebidensya, mga gawa-gawa, mga bistado at kanilang tanim witness, talagang hindi mo mapapagkatiwalaan si Madriaga, no? So, ano desisyon nila Puno? NUP yata yung kanilang partido. At marami pang mga ibang partido na sinabi, titingin sila o pag-aaralan nila. Hindi yung meron na silang agad sagot. Kagaya nila Luistro, ni Terry Ridon, yan, nangunguna yan, na talagang galit sa mga Duterte. Dahil, alam natin si Luistro, kalat na yung kanyang korupsyon sa flood control, at yung mga cat's eye na lintik ang overprice, 800% ang overprice. So, dito po, sa balita na nagsisiatrasa na daw, ayon po sa balita talaga ng Politico, ito po yung parang ano po ito anong tawag nito? Media sa social media. Ano bang tawag doon? Basta yun na. Ang balita, in fairness naman sa mga ayaw naman natin na tawag nito, magsalita ng tapos. Ang sinasabi po sa balita, basahin nyo na lang, nasa internet naman yan, nagdadalawang isip sila. Kasi nakaraan, maganda yung pangako sa kanila. Maganda Pero
naibigay ba sa kanila yung pangako? O matapos nilang pumirma? Hindi. Ang nabigyan lang yung mga malalapit kay speaker, malalapit kay presidente. Kilala nyo na yung masugid na laging nasa Quadcom. Kilala nyo na sila. At nagsitalo na karamihan sa kanila. So yan, babala yan. No? Hindi nabigay yung mga pangako, naging for later release daw. Hinold daw ni presidente. Panggugulang po yun. Nagulangan po kayo, nabudol kayong mga pumirma. Tapos ano, may pangalawang impeachment ngayon. Magbobotohan bukas. Ano, magpapabudol na naman kayo? Meron daw pangako ayon kay Kong Pulong. Yung mga for later release, i-release na raw. Kita nyo? Kita nyo mga pinaggagawa sa inyo, mga congressman na pumirma. No, pangangakuan ulit kayo, i-release na raw. Pag pumirma kayo. No? O ngayon, halimbawa pumirma kayo, na-impeach si BP Sara. Tapos hindi ulit ni-release. Ano natingin sa inyo? Mga gunggong. Ayaw nyong madala. Sabi naman ni Kong Pulong, i-release na raw pag pumirma kayo at dadagdagan pa raw ang inyong proyekto. Parang sinasabi, ayan, marami na kayong 25% dyan. Parang sinasabing ganon. At itong MOOE, dadagdagan pa raw ng 300,000 a month. Yung matatanggap nyong 1.2 million a month, panggastos sa expenses ng opisina nyo, pambayad nyo o pasweldo sa mga tauhan, yan daw kinukuha yung mga expenses sa MOOE na 1.2 million a month. Plus, dadagdagan daw ng 300,000, magiging 1.5 million kung ikaw ay pipirma. Kung hindi ka pumirma, ganun pa rin ang matatanggap mo. Walang dagdag. So, lahat po talaga, ginagamit nila ang pera ng bayan. Hindi po nila pera yan. Pera po ng bayan. So, nasa sa inyo na yan. Kaya, ang balita ng Politico News, nagdadalawang isip sila. Kung ako sa inyo, hindi na ako magdadalawang isip. Hindi na ako magpapabudol. At para pumirma ka ng yes, nasaan po ang paninindigan nyo? May mga utak naman kayo. Nakita nyo naman yung mga pinaggagawa sa Committee on Justice. Nakita nyo kung gaano garapal, kung gaano kaabusado yung mga nakaupo doon. Kulang na lang maglitawan yung mga sungay Mga damonyo po sila. Tapos makikisali kayo doon. At alam naman natin bakit ini-impeach si BP Sara. Hanggang ngayon namamayagpag. Nangunguna sa lahat ng survey. Pero winawarningan ko na po kayo, wag po tayong masyadong magpaniwala sa survey. Dahil nakikita ko sa survey, unting-unti umaangat si BP Leni. Mula sa 10, naging 25 na yata ngayon. Una, naging 20, naging 25 na ngayon. Baka bandang huli, palilitawin nila si Leni, number 1. Saan tayo magbabatay ngayon? Pag kampanya na, kung sakaling hindi ma-impeach si BP Sara, sa kampanya na, yung tanggap ng tao, alam nyo, ginagawa ng media dyan, dinadaya pa rin Halimbawa, tumakbo nga si Leni, alam natin yung media, kampi kay Leni. Yung rally ni BP Sara, ang gagawin nila, hindi nila ipapakita yung kung gaano karami yung tao. Hindi nila isu-zoom out yung camera nila. Nakapokus lang kay BP Sara. Naka-zoom kay BP Sara. Hindi pinapakita yung mga tao. Tapos pagdating naman sa rally ni Leni, isu-zoom out nila yung kahit kaunti lang yung tao, palalakihin nila, palalabasin nila na maraming tao. Alam nyo yung mga ginagawa ng media, ganyan.
Dati pa yan, panahon pa ni Gloria. Actually, panahon pa ni Erap. Dati pa nilang ginagawa yan. No? Mga pandaraya ng media. So, siguro ngayon, meron ng social media, mga vlogger. Siguro ngayon, mahihirapan na silang dayain yan. Pero dati, marami po talaga nadadaya ng media. Ngayon, meron din pong akong nabasa dito. Wait lang Itong sabi ni Drilon, malaki ang chance na ma-acquit si BP Sara sa Senado. Dilawan po ang nagsasalita dito, si Drilon. Dilawan po yan. Basahin natin. Ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, maaaring mas malaki ang chance ni Vice President Sara Duterte na maabsuelto sa Senado kaysa sa House of Representatives. Ganon din naman ang prediction namin, dating senador. Habang tinatalakay ng mga mambabatas ang mga impeachment complaint laban sa kanya, sinabi niya na tila estratehiya ng Vice Presidente ang hindi agad magsumite ng counter evidence sa House Justice Committee. Yun din naman po ang naisip namin. At yun din naisip ng kampo ni BP Sara. Bakit naman sila haharap doon? O lalo na si BP Sara. Bakit naman i-broadcast agad yung defense? Yung kung ano yung depensa nila, no? Dahil malaki ang posibilidad na umabot din sa Senado ang kaso. Ipinaliwanag ni Drilon na mas mahirap makakuha ng conviction sa Senado dahil kailangan ng mas mataas na bilang ng boto. Kung may 9 na senador boboto laban sa conviction, hindi siya mahahatulan. Mas mataas po ang kinakailangan talaga sa Senado dahil 2/3 ang kailangan sa Senado. Sa House of Representatives, 1/3 lang. Kaya kayang-kaya po nila, lalo na marami silang pera. Pupuntiryahin lang nila yung mga congressman diyang mukhang pera. Oo, sige, yes, agad yan. Pero wag ka. Mabubudol na naman kayo sa pangalawang pagkakataon. At sinabi rin po ng INC, eto na, re-reveal na natin, ang nag-discuss po nito ay si Miss Cathy Binag. Pakinggan po ninyo yung babala ng INC. Ang ating mga leader walang ginagawa kundi sobrang hyper-focus more dyan sa impeachment. Ang balita ko, dyan sa HOR at sa Senate, kung sino man ang bobotong yes for impeachment ay magiging blacklisted na. Yon! Sa INC. Yon! Ayan tingnan nyo na lang. Tingnan natin. May nagsabi lang sa akin na yan daw ang mangyayari. Blacklisted. Kung yung nakaraan, di ba parang napansin nyo, kahit yung may mga bumotong iba, pinatawad pa rin. Parang pinagbigyan ng eleksyon. This time, sa inyo dyan, sa House of Representatives at saka sa Senate, tingnan nyo na lang. Kasi ang balita ko, kahit sa pang-4 na salin lahi ninyo, yung apo ng apo nyo, yung anak ninyo, ay hindi na susuportahan o hindi man lang makakatungtong na sa kanilang lugar. Dahil sila ay nakikiusap pero ayaw yung pakinggan dahil nakita nila na ang prioridad ninyo ay mamulitika kesa ang prioridad ninyo ay ang para sa bayan. So, nasa sa inyo na yan. Ayun! Nasa sa inyo yan talaga. Ang INC kasi, matandaan natin, nagsagawa sila, di ba, ng malaking rally, milyon po ang mga dumalo. Malaking tipak doon, mga member ng INC sa Luneta, di ba? At ang panawagan nila, kung hindi tayo nagkakamali, hindi nila hinihiling yung pagre-resign ni Bongbong Marcos. Ang hinihiling nila, mapanagot ang mga magnanakaw sa flood control. Hanggang ngayon, Bongbong Marcos, wala ka pa napapanagot. Ibig sabihin, nagsabwat-sabwatan kayo. Kayong mga lahat na magnanakaw. Diba? Nagsabuatan na kayo. Yun, mapanagot. Tapos magkaroon ng accountability ang gobyerno ni Marcos. At unahin ang kapakanan ng bansa at ng mamamayang Pilipino.
Yung mga problema, kakulangan ng gobyerno, yun ang unahin. Iahon sa kahirapan, pero after makalipas po yung mga ilang buwan o isang taon na yung rally na yata yan, mas lalong humirap eh. Mas lalo po tayong nagkaroon ng mga crisis. Pero mayroong nagsasabi, yung leader ng Manibela, yung transport sector, hindi daw po galing sa Iran ang crisis na nangyari sa atin dyan sa diesel, gasoline. Kundi ang gumawa daw niyan ay yung mga oil companies at ang gobyerno. Sila ang gumawa ng crisis. Talagang marami na akong nakikita na naging kakampi ko. Yan na po yung unang sinabi ko. Bukod pa kay Marcoleta, naunahan ko pa si Marcoleta. Anyway, so dito po sa babala ng iglesia, bakit po nasabi natin na parang sinasabi ko na importante ang boto ng iglesia? Dahil narinig ko kay Katon Ying, Iglesia ni Cristo si Katon Ying, meron po talaga silang isahang boto na tinatawag. Talagang stricto yon, talagang pinatutupad yon, at talaga namang sinusunod ng mga membro yon. Ang tawag nila doon, isahang boto. Talagang solid yun, black voting yun. At hindi naman natin matawaran, marami sa kanilang sinusuportahan na nanalo. Isa nga dun si Soto eh. Bakit pa siguro nagsisi po yung INC. Nagsisi po kay Soto. Ganun talaga eh. Marami talagang mambubudol na politiko. At napaka-importante po ng boto ng Iglesia ni Cristo dahil may mga pagkakataon kagaya ni Joel Chua, konti lang lamang ni Joel Chua, no? So kung mayroong black voting, talagang pwedeng matalo eh. Mayroon namang mga labanan kung saan hundreds lang. O sa probinsya nga mayroong tie, 'di ba? Nangyayari 'yon. Tie sa siguro sa barangay election, tabla. Ang ginawa po Comelec, toss coin. Nangyayari po 'yan. Ilang beses na 'yan nagkaroon ng tie. No? Nag-toss coin na lang. So kung mayroong mga black voting na ganyan, importante po yung kahit hundreds of votes lang diyan sa distrito, or kahit 1,000, 2,000, 5,000 yung member ng Iglesia ni Cristo. Malaking tulong po talaga 'yon. Pwede talagang ipanalo ng isang ang tawag nito, ng isang politiko o kandidato. Kaya mahalaga po, lagi nga silang bati ng bati dyan sa Iglesia ni Cristo pag anniversary, kapag birthday ni sino ba yung pinuno nila, Manalo ba yun? Manalo, di ba? Si Soto, madalas kong marinig yan, talagang bati ng bati yan eh. Bati ng bati. Kagaya nga ng birthday ni Alden, binabati. Alden, happy birthday. Para lang makuha yung mga fans ni Alden. Ganon din yung kay Maine. Diba? Mga fans ni Maine. No? Talagang nangunguna sa pagbati, pag birthday. No? Trapong-trapo talaga itong si Soto. So, yan, babala po yan ng Iglesia ni Cristo. Sige kayo. Bumoto kayo ng yes. Tatablahin kayo, iba-blacklist na kayo. Kahit tumakbo pa kayo, halimbawa natalo kayo, tumakbo pa kayo sa susunod na eleksyon, blacklisted na kayo, talagang tablado na kayo, hindi na kayo susuportahan. Maging sa anak nyo, sa mga apo nyo, damay-damay na hindi na susuportahan. Kasi naman yung panawagan ng Iglesia ni Cristo, milyon po yung kanilang rally. Hindi naman ninyo tinugunan. Ano-ano yung mga kailangan, kakulangan ng gobyerno? Ekonomiya, crisis. Ang crisis natin sa education, sa health, yan yung mga dapat inuuna eh. 'Di ba? Energy, water,
trabaho. Yan yung mga pangunahing kailangan ng mga tao. Agriculture, ano ginagawa nyo? Para mapamura ang mga bilihin. Impeachment, pamumulitika. Ibig po sabihin yan, wala kayong pakialam. Wala kayong pake sa mga mahihirap. Sa mga katulad namin na kapag may nagkasakit sa isang miyembro ng pamilya namin at ang bill ay 100,000, bahari pang umabot ng milyon, taranta ka na. Taranta na. Hindi kagaya talaga ng mayayaman. At least, may 50 million sa bangko, may 100 million sa bangko. Medyo relax sila. Tayo, wala naman tayong milyon. Kaya, once na nagkaroon tayo ng ganyang problema, talagang taranta na mangyayari sa atin. Itinuturing kong yung mga middle class ngayon, tinuturing ko ng mahirap eh. Yung emergency na darating sa kanila, hindi na nila kaya eh. Hindi na nila kayang tugunan. Napakamahal po ngayon ng gamutan, ng pag-o-ospital, napakamahal. Tapos, walang tulong ang gobyerno. Wala kang tulong na makukuha dahil nga, pinurakot na nila yung pera. Matapos kunin yung 60 billion sa PhilHealth, sasabihin ba naman ng presidente, pinapalawak natin ang kung ano, hayop naman loko ito. Sarap sarap kutosan eh. Anyway, hanggang dito na lang, umiinit tayo eh. Hanggang dito na lamang po, wag na tayong pabudol. Wag na tayong makinig, maniwala sa mga fake news ng Malacanang. See you po next time. Bye-bye!